Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Mainit na balita mula sa West Philippine Sea. Muling nagkaroon ng marahas na komprontasyon ang mga tauhan at maliliit na bangka ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Ayon sa mga ulat, isang tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas ang nasugatan sa ulo matapos ang insidente. Kapwa nagpalitan ng matitinding akusasyon ng Maynila at Beijing hinggil sa kung sino ang nagpasimula ng panibagong pangyayaring ito na muling nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, paulit-ulit umanong hinampas ng isang tauhan ng bantay-baybayin ng China ang isang miyembro ng hukbong dagat ng Pilipinas sa ulo gamit ang pamalong kahoy. Nangyari umano ang insidente nitong Lunes habang nagsasagawa ng operasyon malapit sa Ayungin Shoal. Iniulat din ng panig ng Pilipinas na nasira ang isang bangkang goma ng hukbong dagat dahil sa nangyaring komprontasyon. Naganap ang insidente sa gitna ng paghahanda ng Maynila sa pagdaraos sa mga pagpupulong ng mga ministro ng ugnayang panlabas ng ASEAN at ng mga katuwang nitong bansa ngayong linggo. Inaasahang dadalo rin si Ministro ng Ugnayang Panlabas ng China na si Wang Yi. Dahil dito, inaasahang kabilang sa mahalagang paksang tatalakayin ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea at sa mas malawak na dagat timog China. Ayon sa detalyeng inilabas ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, isang maliit na bangka ng bantay-baybayin ng China na lulan ang 8 tauhan ang lumapit sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi ng militar na umikot ito sa paligid ng barko at kumuha ng mga larawan at video. Ayon pa sa AFP, lumapit ang 2 bangka ng hukbong dagat ng Pilipinas upang hilinging lumayo ang bangka ng China sa paraang hindi nakikipagkomprontasyon. Doon umano nagsimula ang tensyon at ayon sa panig ng Pilipinas, isang tauhan ng China ang gumamit ng pamalong kahoy laban sa mga Pilipino. Sinabi ng AFP na ang ganitong kilos ay isang mapanganib na paglala ng mga insidente sa lugar. Upang suportahan ang kanilang salaysay, naglabas ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ng isang maikling bidyong tumatagal ng 25 segundo. Sa naturang video, makikitang may isang tauhan mula sa panig ng China na humahampas sa isang miyembro ng hukbong dagat ng Pilipinas na nasa bangkang goma malapit sa BRP Sierra Madre. Sinusuportahan ng bidyong ito ang bahagi ng pahayag ng AFP tungkol sa paggamit ng pamalong kahoy sa komprontasyon. Kasunod ng insidente, nanawagan ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa hukbong mapagpalaya ng bayan ng China sa bantay-baybayin ng China at sa milisyang pandagat nito na itigil ang mga ilegal, mapamilit, agresibo at mapanlinlang na pagkilos sa loob ng West Philippine Sea. Binigyang diin ng militar na dapat igalang ng Beijing ang pandaigdigang batas at iwasan ang mga hakbang na maaaring magpalala pa ng sigalot sa karagatan. Muling ipinaalala ng Pilipinas ang kahalagahan ng pasya ng Arbitral Tribunal noong 2016. Ayon sa Maynila, pinagtibay ng pasyang ito ang ilang karapatang pandagat ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at pinawalang bisa ang malawak na batayan ng pag-angkin ng China sa lugar. Hindi kinikilala ng Beijing ang naturang pasya. Sa kabilang panig, mabilis na itinanggi ng bantay-baybayin ng China ang mga paratang ng Pilipinas at naglatag ng sarili nitong bersyon ng insidente. Ayon sa Beijing, binaliwala umano ng mga bangka ng Pilipinas ang kanilang paulit-ulit na babala at mapanganib na lumapit sa kanilang bangkang nagpapatrolya. Iginiit ng China na ang mga tauhang Pilipino umano ang unang nagpakita ng agresibong kilos. Sinabi rin ng bantay-baybayin ng China na gumamit umano ang mga tauhan ng Pilipinas ng mga sagwan, mahabang pamalo at iba pang kagamitan laban sa kanilang mga tauhan ng pagpapatupad ng batas. Ayon sa kanila, ang panig ng Pilipinas ang nagpasimula ng pisikal na komprontasyon at kinailangan lamang nilang tumugon upang ipagtanggol ang kanilang mga tauhan. Iginiit din ng China na nagpakita umano ng matinding pagpipigil ang kanilang mga tauhan sa paghawak sa sitwasyon. Ayon sa kanilang pahayag, nagbigay lamang sila ng mga babala, nagsagawa ng mga manyobrang pandagat at gumamit ng mga hakbang na itinuturing nilang proporsyonado. Salungat ang salaysay na ito sa bersyong inilabas ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Inakusahan din ng Beijing ang Maynila ng pagbaluktot umano sa mga pangyayari at paggamit ng media upang maglabas ng mga paratang laban sa China. Ayon sa panig ng Beijing, ang mga pahayag ng Pilipinas ay naglalayong sirain ang imahe ng China sa harap ng internasyonal na komunidad.
Bilang suporta sa kanilang bersyon, naglabas din ang pahayagang Chino na Global Times ng isang bidyong tumatagal ng 49 na segundo. Sa naturang video, maririnig ang mga tauhan ng China na nagsisigaw ng mga babala at humihiling na lumayo ang mga Pilipino. Makikita rin ang paggamit ng mga sagwan at pamalo habang nagaganap ang komprontasyon, bagaman ang bidyong ito ay mula sa panig ng China. Samantalang mabilis na kinondena ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ang tinawag nitong mapanganib at agresibong pagkilos ng China laban sa mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa isang opisyal na pahayag, muling ipinahayag ng Estados Unidos ang suporta nito sa Pilipinas bilang kaalyado sa ilalim ng kasunduan sa tanggulang magkatuwang o Mutual Defense Treaty. Ayon sa panig ng Estados Unidos, ang paulit-ulit na provokasyon ng China laban sa mga legal na operasyong pandagat ng Pilipinas ay nagpapahina sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Idinagdag din ng Washington na ang mga ganitong insidente ay salungat sa mga pahayag ng Beijing na nagsasabing nais nitong lutasin ang mga alitan sa mapayapang paraan. Ang tumitinding tensyon sa Ayungin Shoal ay nagdaragdag ng hamon sa mga pulong ng ASEAN at ng mga katuwang nitong bansa na ginaganap sa Maynila. Nahaharap ang rehiyon sa pagsubok kung paano mapapanatili ang katatagan habang patuloy ang mga alitang pandagat sa West Philippine Sea at sa Dagat Timog China. Nanatiling mahalagang usapin sa mga pulong ang pagpapanatili ng kapayapaan at pagrespeto sa pandaigdigang batas. Mahalagang tandaan na ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng 200 milyang pandagat na eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Tinatawag ito ng China na Renai Jiao at patuloy na inaangkin bilang bahagi ng teritoryo nito. Ayon sa pasya noong 2016, walang batayang legal ang malawak na pag-angkin ng China upang manaig sa mga karapatang pandagat ng Pilipinas sa lugar. Hindi ito ang unang marahas na insidente sa Ayungin Shoal. Noong Hunyo ng taong 2024, isang katulad na komprontasyon ang naganap kung saan nawala ng hinalaki ang isang marinong Pilipino. Matapos iyon, nagkaroon ng pansamantalang kaayusan ang Maynila at Beijing para mabawasan ang tensyon sa mga misyon ng paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Gayunman, ang pinakahuling insidente ay muling nagtaas ng mga tanong tungkol sa bisa ng mga mekanismong nilikha ng dalawang bansa upang maiwasan ang komprontasyon sa Ayungin Shoal. Habang patuloy ang palitan ng mga akusasyon, nananatili ang Pilipinas sa paninindigang ipagtanggol ang mga karapatang pandagat at presensiya nito sa West Philippine Sea. Opisyal nang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Teniente General Antonio Navarrete bilang bagong hepe ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o AFP. Pamumunuan niya ang militar sa gitna ng nagpapatuloy na programa ng modernisasyon, lumalaking pagtutok sa panlabas na depensa at mga hamon sa seguridad sa karagatan. Formal na kinumpirma ng kagawaran ng tanggulang pambansa ang pagkakatalaga kay Navarrete bilang kahalili ni General Romeo Browner Jr. Nagtapos si Browner sa kanyang 3 taong panunungkulan bilang pinakamataas na opisyal ng militar ng bansa. Ang pagsasali ng pamumuno ay nagaganap habang nagpapatupad ang AFP ng mahahalagang pagbabago sa estratehiya, kagamitan at organisasyon nito. Inaasahang pangangasiwaan ni Navarrete ang pagpapatuloy ng mga programang ito at ang paghahanda ng militar laban sa mga banta sa loob at labas ng bansa. Bago ang kanyang bagong tungkulin, nagsilbi si Navarrete bilang pinuno ng hukbong katihan ng Pilipinas. Sa loob ng mahigit 36 na taong aktibong paglilingkod, humawak siya ng iba't ibang tungkulin sa pamumuno, operasyong panseguridad at mga gawain laban sa insurhensiya. Malaking bahagi ng kanyang karera ang ginugol sa mga operasyon sa Katimugang Pilipinas laban sa mga grupong militante at mga rebeldeng komunista. Ang karanasan niyang ito sa pamumuno at mga operasyong militar ay inaasahang makatutulong sa kanyang pangangasiwa sa buong Sandatahang Lakas. Pamumunuan ni Navarrete ang AFP na binubuo ng humigit kumulang 160,000 tauhan. Kabilang sa kanyang mga pangunahing tungkulin ang pagpapatupad ng mga programa sa depensa, pagpapanatili ng kahandaan ng militar at pagtugon sa mga hamong panseguridad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa sa pinakamalalaking gawaing haharapin niya ang programang modernisasyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Layunin nitong palitan ng mga luma at hindi na angkop na kagamitan at mapahusay ang kakayahan ng militar na tumugon sa mga makabagong banta. Kabilang sa mga proyekto ang pagkuha ng mga barkong pandigma, eroplano, kagamitang panubaybay, sistemang panlaban sa pag-ataking panghimpapawid at iba pang makabagong kagamitan. Layunin ng mga ito na palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa pagmamanman, pagprotekta sa karagatan at pagtugon sa mga pangyayaring pang-emerhensiya.
Bahagi rin ng pagbabago ang unti-unting paglilipat ng mas malaking pansin ng AFP mula sa panloob na seguridad patungo sa panlabas na depensa at seguridad sa karagatan. Gayunman, hindi nito nangangahulugang isasantabi na ng militar ang mga natitirang banta ng insurhensiya at terorismo sa loob ng bansa. Lumaki ang kahalagahan ng panlabas na depensa dahil sa paulit-ulit na insidente sa pagitan ng Maynila at Beijing sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga tungkuling haharapin ng bagong pamunuan ang pagprotekta sa mga karapatang pandagat, jurisdiksyon at eksklusibong sonang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Mahalaga rin ang pangangalaga sa karapatan ng mga mangingisdang Pilipino at sa mga likas na yamang nasa loob ng mga sonang pandagat ng bansa. Kasabay nito, kailangang iwasan ng militar ang mga hakbang na maaaring humantong sa hindi kinakailangang paglala ng tensyon sa rehiyon. Kamakailan ay nagkaroon muli ng komprontasyon sa Ayungin Shoal na tinatawag ding Second Thomas Shoal. Ayon sa sandatahang lakas ng Pilipinas, hinarangan at hinarap ng agresibo ng mga tauhan ng Bantay Baybayin ng China ang isang operasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas malapit sa BRP Sierra Madre. Sinabi ng militar ng Pilipinas na nasugatan sa ulo ang isang tauhan ng hukbong dagat matapos umano siyang hampasin ng pamalong kahoy ng isang tauhan ng China. Naglabas ang AFP ng maikling video upang suportahan ang bahagi ng salaysay nito tungkol sa pisikal na komprontasyon. Itinanggi naman ng Bantay Baybayin ng China ang mga paratang at iginiit na ang mga tauhan ng Pilipinas umano ang unang nagpakita ng agresibong kilos. Ayon sa Beijing, binaliwala ng mga bangka ng Pilipinas ang mga babala at gumamit ng mga sagwan at mahabang pamalo laban sa mga tauhan nito. Dahil magkasalungat ang mga salaysay ng dalawang panig, patuloy na sinusuri ang mga video at iba pang impormasyong inilabas tungkol sa insidente. Muling ipinakita ng pangyayari ang panganib ng isang hindi inaasahang komprontasyon sa isa sa pinakasensitibong bahagi ng West Philippine Sea. Kabilang sa mga pangunahing usaping haharapin ng bagong hepe ng AFP ang pagpapanatili ng presensiya ng Pilipinas sa mga sonang pandagat nito. Kakailanganin ding tiyakin ng pamunuan na ang mga operasyon ay naaayon sa batas pandaigdig at isinasagawa ng may sapat na paghahanda at pag-iingat. Haharapin din ni Navarrete ang lumalawak na pakikipagtulungang panseguridad ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Nananatiling mahalagang kaalyado ang Estados Unidos habang pinalalawak din ng Maynila ang kooperasyon nito sa Japan, Australia, Canada at ilang bansang Europeo. Maaaring kabilang sa iba't ibang anyo ng kooperasyon ang magkasanib na pagsasanay, pagpapalitan ng impormasyon, pagpapaunlad ng kakayahan at mga gawaing pandagat na magkatuwang. Layunin ng mga ito na mapahusay ang kahandaan ng militar at palakasin ang kakayahan nitong tumugon sa mga krisis at banta sa seguridad. Hindi nangangahulugan ang lumalawak na pakikipagtulungan na ang lahat ng katuwang na bansa ay bahagi ng isang formal na alyansang militar. Sa halip, ipinakikita nito ang pagsisikap ng Pilipinas na magkaroon ng mas malawak na ugnayan sa depensa, pagsasanay at seguridad sa karagatan. Nagtapos si Navarrete sa Philippine Military Academy bilang miyembro ng PMA Big Kislahi Class of 1990. Ang kanyang pagsasanay sa akademya at mahabang karanasan sa paglilingkod ay nagbigay sa kanya ng kaalaman sa mga operasyong panlupa, pamumuno at pangangasiwa sa malalaking unit ng militar. Alinsunod sa umiiral na batas, magsisilbi siya sa takdang 3 taong termino hanggang Hulyo 2029, maliban kung alisin siya ng mas maaga ng Pangulo. Layunin ng takdang termino na magbigay ng higit na pagpapatuloy sa pamumuno at sa pagpapatupad ng mga pangmatagalang programa ng AFP. Susubukin ang pamumuno ni Navarrete sa pagpapatuloy ng modernisasyon, pagpapalakas ng panlabas na depensa at pagtugon sa mga banta sa loob ng bansa. Kailangan din niyang balansehin ang pagpapanatili ng presensiya sa West Philippine Sea at ang pag-iwas sa mga hakbang na maaaring magdulot ng mas malawak na komprontasyon. Sa kabuuan, nagaganap ang pagbabago sa pamunuan ng AFP sa isang mahalagang panahon para sa seguridad ng Pilipinas. Ang magiging direksyon ng bagong pamunuan ay makikita sa paraan ng pagpapatupad nito sa modernisasyon, pakikipagtulungan sa mga katuwang na bansa at pagprotekta sa mga karapatang pandagat ng Pilipinas.